Starting unit for Coach Cromwell Garcia on the other side. Siyempre, bakit mo papalitan kung gumagana? Undefeated so far itong LPU Lady Pirates. At the middle, who was very effective for them was Hiro Osada. Alongside the main gunners of LPU in Tulang, Dolorito, Joan Duguna, and our back-to-back best setter in the NCAA, Venice Puzon. We start off with a hit coming from Joan Duguna. Ang nakakatuwa pa dito sa LPU, first point nila, back row attack agad. Yeah. Ibig sabihin, marami silang choices ng play and variations nung pagpipilian nila ng mga spikers. 20 points in the previous match. Ito si Duguna ang magsisimula ng ating puntusan dito. De Guzman using, or no, that's Villa Flores rather. Using the net to her advantage. Alam mo, napapansin ko din sa Arellano, medyo slow start sila when it comes to receiving. Every start ng game, but alam mo yun, parang diesel na pag tumatagal, umiinit. Mainit, that's right. At ngayon, nagbabalik for the second straight match ang kanilang main spiker from a season ago, one of the best rookies in Laika Tudlasan. Underhand setup for Tulang. Jaja Tulang able to find a spot. Yeah. Kahit medyo buka na yung set kay Jaja, Tulang nagawan niya pa rin ng paraan. At nakita niyo yung open spot dun sa may gitna ng Arellano court. May distansya yung pagkakaset dun kay Jaja Tulang. But again, placing it perfectly. Alam mo, in-expect ko yun. Alin? Yung forma niya pa lang nung paglipad niya, sabi ko, sa gitna nito, ilalaglag yung bola. Paalehas. Backset for Tudlasan. Cross court is too strong. So LPU quickly jumps to a 3-1 lead. Etong LPU Lady Pirates, John Vic, from the previous seasons, they were a smaller team dahil ang sentro nila or ang middle blocker nila, itong si Zonchi Dahap na 5'7". This season, mas may versatility sila pagdating sa gitna. Is Osada na mas sanay sa gitna as Tudlasan, nakabawi para sa Arellano. At si Heart Bio na 5'11" ang height. Yes. Ito yung spike ni Laika Tudlasan. Still going for the cross court. And mabalikan lang natin yung Lyceum. Alam mo, nung lumaban sila ng championship against Pinild, iba yung teamwork nila, no? Hindi man katangkaran ng mga players, pero when it comes to defense and yung system nila, maganda pa rin ang pinapakita ng Lyceum. And it's looking good for LPU so far. Mas solid sila ngayong season. Jaja Tulang connects. Also a solid match for Tulang previously. 12 points, one of the 4 players in double figures para sa LPU. Paralehas, quick attack! Wow! Mangubat. Robbie Matawaran was able to connect right here. No, it's Mangubat. Mangubat. Yeah, connecting. So, ang pumalit sa lineup sa starting unit for Batindaan, Mangubat, pumuntos agad. Yep. Yun ang maganda sa Arellano. Kasi pag wala silang receive, so ang tendency nila, hahanap agad sila ng wing spiker. But pag may pagkakataon na maganda yung first ball nila, nakagamit sila ng mga detail nila, which are the tweakers. Hindi makakonvert doon. Ang Arellano, pinareksyonan lang ni Dolorito. Villa Flores. Yeah, there's a check. 4 apiece. Nag-check ball pa yung palo nila. Well, sa approach niya kasi, medyo nasa ilalim na siya ng bola eh. So, ang tendency talaga, palabas yung palo niya. But, well, minsan talaga may mga gulang na players gumagamit ng mga kami ng mga blockers. Rookie pa lang yan Rookie. Pero marunong na. Magulang na. Magulang na. Oh! Not over for De Guzman. So LPU gets the free point, 5-4. Ito yung in-expect natin, John Vic. Dikitan na laban mula sa magkabilang panig. Syempre, itong Arellano, knowing them na ilang beses nang nag-champion. And itong LPU, syempre, hindi naman sila magpapatalo dahil nag-championship appearance na sila. Villa Flores. Ito yung sinasabi sa akin ni Coach Obed Javier nung kinausap ko siya kanina. Ang gusto niya dito, kaya sinugal niya ang paggamit dito kay Heart Villa Flores. Again, she is a rookie. May moving padilyod pa sa bench ng Arellano pero siya yung ginamit. Kumbaga malalim pa yung bench nila, di ba? Dahil buo daw ang loob. Nakita niya, pagpasok sa court, buo ang loob nito ni Heart.
Alam mo, I remember nung naglalaro ako sa NCAA, alam mo, iba pa rin yung feeling na first-timer ka, pero iba yung drive mo sa sarili mo na kailangan may papatunayan ako, kailangan may maitulong ako sa team na to. And kung ano yung ginagawa ni Villa Flores right now, yun yung nakikita kong rookie player nagigil manalo. That's right. Pinapahirapan niya. Itong floor defense ng LPU, pero si Johan Doguna. Sabi niya, okay, wait lang. Once again, ayan o. Alam mo yan o, dyan natin makikita kung gaano ka-experienceado to si Doguna. Medyo off na siya dun sa timing, pero gumamit pa rin siya ng mga kamay ng mga blockers para makakuha ng puntos. That's a good point for Doguna. Again, LPU was able to end that long rally with a spike. Villa Flores. Wow. Third point in the opening set for Hart. Ito yung labanan between the openers of both teams. Parang hindi siya rookie maglaro, no? Yung tapang niya at yung drive niya inside the court. Kumpiyansa. Itong si Hart Villa Flores. One of the, I think, 5 rookies na itong Arellano, including their reserve. Oh, sharp serve. Better pick up from Lopez. Dolorito. Dug up by Villa Flores. Siya rin ang kukuha nito. Here comes Dolorito. Oh, inabutan. Gigagig lang. So Dolorito scores a point. Yeah. Yun ang mahirap, Martin, pag yung set medyo buka, ang tendency ng mga blockers, parang hindi na sila approach. So dahil hindi ma-approach yung mga setter, mas mahihirapan yung mga defender or defense nitong Arellano kung paano babasahin at kung saan pupunta yung mga palo nitong Lyceum. That's right. Itong laban natin, pareho may Hart pala yung dalawang teams natin. Hart BU naman yung check done. What a dump. Osada, denied. Another chance for LPU. Wow. Sarado ang pintuan para kay Dolorito. Osada for the third time, pero touch net. This is an error on Arellano. We move on to our first technical timeout. Check out that net touch right here. Sumapit sa net. Okay. On the other side of the break, we'll have the first report from Julia Ong. Still watching the NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Both teams came off a victory, so consistency is their #1 priority and complacency is not in their depensa daw talaga ang pinaghandaan nila dahil malalaki ang Arellano Lady Chiefs at bukod doon may hugot siya na sana makaisa na sila ng panalo dahil hindi na nila maalala kailan pa sila huling nanalo sa Arellano. Sa panig naman ni Coach Obet Javier, aminadong di naging maayos ang mga ensayo dahil sa pagkawala ni Dodi Batindaan dahil sa hyperextended left knee na natamo niya in their last game. Pero wag daw mangamba, maganda ang naging bungad ng umaga. Ang sana lang magtuloy-tuloy ang ganda para sa kanila sa larong ito. All for now, Martin and John Vic. Maraming ganda yung report mo doon, Julia. Talaga. Okay, maraming salamat, Julia Ong. Great job on that report from our coaches. Thoughts from them here. Again, itong si Coach Cromwell gusto makaisa sa Arellano University. Well, syempre, ang Arellano University, napakahirap din talagang talunin. Lalo na ngayon, mas malalaki mga players, mas mahirap silang palusutan ng bola. But still, yung pride pa rin ng LPU, hindi rin naman sila magpapatalo basta-basta. That's right. This is an Arellano team led by 4-time NCAA champion Coach Obet Javier ng Arellano University. Maganda daw ang bungad ng umaga o ng araw para sa kanila. Sana tuloy-tuloy daw as Dolorito scores on that spike. Then is Puzon setting her up right here. Ang bilis ng mata niya. Nakita niya medyo delayed na yung mga blockers doon kaya down the line hit agad ang pinalo. Ito si Dolorito. At ito na, nasa service area si Puzon. Good pick up, Tudlasan. Popped up by Puzon. Here's Dolorito again. Oh, na-check na siya. Pinuhay pa ni Puzon. Guzman sends it across. Here's a free ball for Arellano. Oh, running hit for Faye Mangubat. Ang lalim naman ng palo ni Faye.
problema naman to. Good Again, first ball, oh. Kitang-kita niya yung mga mga blockers. alam natin yung nawala sa kanila nung na-injure si Patindang. Scoring na ganyan. Pinupunan. Ito ni Faye Mangubat ngayon. Yan ang tawag niya, tinatawag niya teamwork. Yeah. Oh, one-handed set for Osada. It is picked up. Back set for De Guzman. Single coverage. Touch net. They call it on Arellano. Yeah. It's supposed to be block touch siya, pero tingnan natin dito sa replay. Good spike. Oh, medyo close yung call na yun. Sa mga blockers. Dun sa blocker. Yeah. But, yun ang tawag ng referee. And the service ace unleashed by Jonah Dolorito. Biggest lead so far for LPU. Ito yung kanina ko pa napupuna, Martin. Yung first ball ng Arellano. Dito sila nahirapan. Hirapan, Siguro, hindi dahil sa first ball. Siguro dahil sa lakas ng service din na I'm sure pinag-practicean to ng LPU. Unang laban ng LPU, I think was against EAC. They had 14 aces sa laban na yun. Talagang pinag-aralan nila yung service. Kargado talaga. Osada. Oof. And that's a dangerous fall by Tulang. Good to see she's okay. Medyo malalim sa ilalim ng net siya napunta doon. Pumasok siya din sa kabilang court. At yan yung iniiwasan natin dito sa ganitong klaseng tournament. Yung magkaroon ng injuries ang mga players. And it's a short season. It's only one round in the eliminations. Wala kang time to recover. That's right. Especially ang mga injury pa naman ngayon. Ang tagal ng recovery, months. So pag ganitong klaseng NCAA, single round robin, napakahirap mag-recover. Kailangan talaga maiwasan mo yung mga injury na yan. Osada. Alehas over to De Guzman. Wow. Cut shot for Pauline De Guzman. Ganda nung cross court doon, no? The approach, single block, alam niya. Cross court, parang napaka-effective para kay De Guzman. Parang John Wick yun eh. Favorite, actually favorite ng mga spikers yan ang cross court. Kasi ang cross court hit, yan yung pinaka-powerful spike na maibibigay mo. Dahil yung approach mo kasi talaga sasalubungin mo yung bola eh. So ang tendency pag cross court yung palo mo, mas malakas. Pero nagkakataon minsan, di ba, diskarte pa rin kung saan mas makaka-advantage ka. Kung alam mo yung mga blockers mo, hirap mag-block sa down the line. Pag hindi bantay. Doon mo naman papapuntahin. Ito, cross court din. Mula kay Dolorito. It's a free ball for LPU. Puzon, quick attack for Jaja Tulang. Bihira na natin makita yan. Dahil sa opposite na itong si Jaja Tulang. Pero dito, back to her old position as a quicker before. Yan yung mga unpredictable na play na hindi ina-expect syempre nitong Arellano. Supposed to be si Bio ang dapat mapalo ng mga ganong klaseng quick. That's right. Puzon to Daguna, set back. Puzon, back row hit for Jonah Dolorito, and she's fired up. Kung wala yung dalawang wing spiker natin sa likod, meron tayong wing spiker na magbibigay ng puntos kahit sa back row. That's the versatility of Jonah Dolorito on offense. But serve from Jaja, better pick up from Pau. One motion attack doesn't work. Daguna, nandoon si Pablo. Oof! Pero masyadong malakas yung dig. Went straight to the nets. We go to our second technical timeout here. It is LPU establishing a bigger lead here in the opening set. The score is 16-11. Magbabalik po kami. Sa ating laban,
16-11 is the tally. We're coming off the second technical timeout. LPU, medyo umaalagwa na dito, John Vic. 5-point lead. Itong LPU Lady Pirates, again, multiple players activated by Venice Puzon, including Jaja Tulang, who is at the service line now. 3 out of 4 so far, 75% for Jaja. She's been on fire in terms of efficiency here in Season 99. Down the line para kay De Guzman. Yun ang sinasabi ko kanina, Mark. Kanina nakita niya, open na open yung cross-court, but this time, yung down the line, ang butas para dito sa LPU. Ang galing din dumiskarte. Itong si De Guzman again. Only player in double figures against Mapua with 12 points. Diretso lang sa neto. Yun ang talaga ang pipigil Totoo. sa momentum. Alam mo, Martin, dito sa NCAA na to, ito yung pinaka nakakatakot at napaka-crucial na tournament. Lalo na pag single round elimination eh. Kasi every game matters eh. That's right. Yan yung magdidikta nung kung makakapasok ka ba sa semis at yung quotient, napakalaking bagay ng quotient. Based on my experience, Correct. ang dami ng instances na panalo ka dito sa team na to, but because of quotient, pero kita naman natin itong replay na to. Galing kay Matawaran. 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 Running spike. Kanina pa ginagawa yung mga running spike. But yun nga, based sa experience ko, minsan nanalo ka doon, win over the other, pero yung quotient mo mas mababa kaysa doon sa tinalo mo. Ikaw pa yun nalalaglag. So, talagang every game talaga nagmamatter dito sa NCAA. Importante na every game matters at importante matapos mo ng mas mabilis lagi yung mga laban. Para wala na masisilip sa'yo, wala nang kukomputin pag nagkataon na nagkaroon ng triple tie, di ba? That's right. Itong LPU, ang panalo nila pareho, 4 sets. Ito namang Arellano, sweep against Mapua, but they lost a 4-setter against Letran. Kasi sa totoo lang sa lahat ng viewers natin na volleyball, may mga points yan eh. Kunyari, straight set mong natalo tong team na to, mas mataas point mo. Points na makukuha mo. Pag 5th set, mas mababa. Pag 4 sets, mas mababa ng konti compared sa straight sets. So talagang lahat yan nagmamatter. Ngayon yung point system natin. When it comes to the team standings, eto si Jonah Dolorito, nakakarami na to. Check out para sa kanya. 18-14 for LPU. Looking good. Heart Bio to serve. Pasok! Service ace! Pablo letting go of the ball. Coach Obet, pakinggan natin. Hindi talaga na tayo mananalo pag ganyan kasing galawang ginagawa natin. Sabi ko nga sila na yung lamang, tayo pa yung bibigay ng bola sa kanila na walang kapagod-pagod. Bago ka tumayo din, bilangin mo kung kailan ka bibitaw, kailan ka kukuha ng bola. Hindi manguhula ka lang. Ano sabihin? Alam mo, John Vic, ramdam ko dun yung medyo nangihina si Coach Obet dun sa mga nakikita niya from Arellano. Kasi sa totoo lang, very unusual para dito sa Arellano University na maging ganito ka-stiff yung galaw. Hindi ba natin alam kung may rivalry ba sila? Hindi ba natin alam kung yung LPU lumaban ng championship last year kaya medyo na-intimidate sila? But still, di ba, mapapansin ng coach kung ano yung totoong laro nyo sa ginagalaw nyo ngayong game. Dapat nga, mas bigyan ka ba? Ito service ace from Lopez. Ano? Grabe. Yeah, that's Stacy Lopez. Kanina galing sa substitution to kay Bio. Ngayon, another service ace naman para kay Lopez. Mas manghihina doon si Coach Obet kasi timeout niya galing eh. Tuglasan. Picked up. Dolorito connects. Unstoppable. In the opening set is Jonah Dolorito. Hindi man baon yung mga palo ni Dolorito, pero may variations, no? Alam niya kung saan dinadala. Ginagamit niya talaga yung mga kamay ng mga blockers. Pangalawang checkout na yun. Ito ni Jonah. Ooh! Another ace! For Stacy Lopez. And this is why she was inserted by Coach Cromwell. Imagine. 3 service aces na agad.
from the timeout. Wow. Isa pa. Better pick up from Arellano. Paralejas took the risk. Ando si Doguna. He's Dolorito cross court. Somebody touched the net. Oh. And it's on Arellano's side. LPU is pulling away. Dahil hindi nila ma-block si Doguna. Hirap na sila. So, tendency manggigigil yung mga blockers. Timeout. Coach Obet. Wala na eh. Hindi na kayo nag-iisip ng tama, hindi na kayo gumagalaw ng tama. Ano mangyari dyan? Uy, kayong dalawa, naturingan libero kayo, wala kayong magawa. Imbis na kayo iwasan ng bola, kayo tinatarget ng kalaban. 23 to 14. Alam mo, Martin, usually pag galing timeout, yan yung tendency na magsa-side out na yung team. Yeah. Pero this time, parang ang nangyayari, mas nahihirapan silang kumuha ng receive. So, ang daming service aces na binigay nitong LPU after yung timeout. Running attack. Not gonna work. Tudlasan. Who's on to Dolorito again? Jonah Dolorito has been relentless here in the opening set. Set point para sa LPU. Unstoppable to see, no? Duguna, no? Dolorito. Dolorito, sorry. Paralejas saves it. Again, a difficult attempt for Arellano. Pero napaganda. Scramble from LPU. Paralejas. De Guzman. Oh, nandun si Tulang. Dolorito for the set. Paralejas. Ooh. Dolorito touched the net. Doon lang napigilan itong si Jonah Dolorito. Harem Ceballos coming in for the first time for the Lady Chiefs. Number 12, Harem Ceballos in. Tignan natin kung ano magagawa nito. Usually entering at crucial stretches itong si Ceballos to serve. 15-24. Puzon. Dolorito off the block. And she ends at number 1. A fantastic start for the LPU Lady Pirates as they get the 10-point set number 1 win, 25-15. Pagbalik natin, set number 2.